Kamusta mga kagrab? Welcome back muli sa akin channel. At kung bago ka lang dito, ay huwag mong kalimutan mag-like at mag-comments at mag-subscribe na rin. By the way mga kagrab, no? Dahil malapit na nga akong mag-bakasyon sa aming probinsya, so gusto ko lang i-share sa inyo itong collection ko na galing kay Shopee. Ito ay ang Rapala. So ito mga kagrabo, Rapala. Ito yung panghuli ng isda. So yung sukat nito mga kagrab is 16 cm. So halos isang dangkal yung haba niya. 16 cm na may bigat siya na 42 grams. So mga kagrab, masubukan na rin natin kung gaano ka-epektibo itong Rapala na to. So yung kumakain nito mga kagrab, yung tinatawag na isda na yung talakito, tanigi, at saka yung itong isda na to, yung matatalim yung ngipin. Barakuda ata tawag ito, kalimutan ko na. So ang in-order ko dito mga kagrab, so bali 4 ito siya, kasi in case na maputol ng ng isda yung pinakaano niya rito, kasi may asiro to siya dito eh. Asiro, pakita ko sa inyo yung asiro ito yung asiro niya. Ito yung nilalagay dito sa pinakanguso niya. Siguro yung haba ng asiro mga isang dangkal din, para pag in case na kinain siya ng isda like tanigi, matatalim kasi yung ngipin yan eh. So pag inabot niya dito yung asiro, hindi niya kayang putulin. Pero kung nylon lang yan, kaya niyang putulin. So kailangan may asiro. Okay, so ang in-order ko nito, so hindi lang isa, umorder ako ng 2, magkamukha to siya, 2. Tapos umorder din ako ng ibang kulay. Ito, so bali 4 siya. Ang kaya nitong hulihin mga kagrab, kaya itong humuli ng 20 kilos na talakitok, itong Rapala na to. Ito yung hook niya. Mayroon din akong in-order na na maliliit din. Ito maliliit din siya, Rapala din ko siya, pero ang bigat naman nito ay 13 grams lang yung bigat nito. Tapos yung yung laki niya is 11 cm lang. Ang hirap tanggalin mga kagrab. So ito siya. So maliit lang to siya. Ayan kumpara natin sa itong isa, ito malaki. So
hindi to makahuli ng malalaking isda kasi yung hook niya maliit. Ang kayang hulihin nito ay nasa mga 5 kilos lang. 5 kilos lang na isda ang kayang hulihin nito. So marami din dito siyang kulay, no. Ito yung mga kulay niya. Ito. Ito. Nasa mga ano ko siya, mga 10 piraso talaga binili ko para masubukan ko lahat ng kulay. Kung alin talaga yung mabilis kainin ng isda. So hindi lang po to yung collection ko, marami pa po. Dahil gusto kong ma-experience muli yung pagiging fisherman. So masarap din na-experience uli yung mga dati mong karanasan, di ba, mga kagrab? Ito mayroon din siyang parang pusit. So maliit lang din siya, mga kagrab. Maliit lang din yung hook niya. So dahil nga maliit lang din siya, yung kayang hulihin din nito ay mga 5 kilos lang yung kayang hulihin nito. Kasi pag sobrang laki, itong hook na to ay hindi na to maano ito siya, yung parang tutuwid ito siya. Sobrang bigat ng isda, tutuwid ito siya. Kaya hindi to kayang humuli ng mga malalaki. 5 kilos lang yung maximum na pwedeng hulihin ito ng rapala na ito. Artificial. I-example ko sa inyo, mga kagrab, no? Kasi tatalian yan siya dito ng nylon. Pag doon na to sa ilalim ng dagat, gaganong-ganon to siya, oh. Yung parang gaganong-ganon siya. Pag once nakita to siya ng isda, ang akala ng isda, pagkain nila. Ngayon, dadakmain ng isda yan, mga kagrab. So pag once na dinakma ng isda yan, automatic masasabitan siya ng hook dito. Ganun lang yun kasimple, mga kagrab, no? So mayroon mga tactics dito kung ano yung gagawin. So iano ko sa inyo mamaya kung ano yung tactics para kung paano siya iano sa dagat. So mayroon pa akong ipapakita sa inyo na hindi lang kasi ito yung collection ko. Marami akong collection kasi nga excited na akong mag-fishing ulit doon sa amin. Ito pala, mayroon din akong collection na ito, hipon-hipon. Yung mga nahuhuli naman nito ay yung pusit. Pusit naman yung nahuhuli nito. So mamaya, so bali dalawa yung binili ko para mayroon akong extra. Mayroon pa akong in-order nito na kulay orange, hindi pa siya hindi pa dumating. Para pag hindi siya magustuhan ng pusit yung kulay niya, so kailangan magpalit ng kulay. Kasi yung pusit kasi namimili din kasi ng kulay yan, eh. So ito, mayroon pa akong ipakita sa inyo na collection ko, mga kagrab, no? So hindi lang po ito. Ito, ang tawag dito doon sa amin ay
Ganti man tawag dun sa amin. Pang ano din to siya, mga kagrab, pang pusit din to siya. Ito naman mga kagrab, sa ano to siya, sa gabi. Sa gabi ito siya ginagamit. So kailangan may ilaw yung bangka nyo para mabilis makita ng pusit. Ito. Pag once na inilubog na ito doon sa ilalim ng dagat mga kagrab, ito siya. Itong kulay na to, ang tingin nito ng pusit doon sa ilalim, akala nila pagkain. Kasi ano to sa ilalim parang ano sa tingnan, yung parang masilaw tingnan, tapos gumagalaw-galaw ito siya kasi parang inaano-ano yung, kasi may nylon ito siya dito sa taas, nylon, tapos hinihila-hila ito siya, hinihila-hila namin. Pag nakita ng pusit, talagang susunggaban agad ng pusit. So sa gabi ito ginagamit. So dalawa lang yung in-order ko. Itong isa, dalawa lang. So mayroon pa ako ditong ano, mga kagrab, ito hindi ko pa ito nasubukan, parang bago sa paningin ko. Hindi ko alam kung ano yung kakain nito na isda, kasi ano siya yung parang pasayan kasi yung ano niya, yung mukha niya, ayan o. So andito, ito mayroon din siyang hook, ito yung hook niya, ito. So ito yung asiro niya para hindi maabot ng ngipin yung nylon. Dito tatalian ng nylon. So ganito siya. So ang pagkaalam ko nito, so hihila-hilain din to siya para gumagalaw-galaw. Pag nakita to siya ng isda, ang akala ng isda, hipon. Kaya susunggaban ng isda to ngayon. Pag sinunggaban ng isda to, automatic maano siya dito sa hook, sasabit yung bunganga yan dito sa hook. Ito. So yun lang yun mga kagrab, yun pa lang yung collection ko. Yung iba kasi hindi pa dumating. Mayroon pa pala dito, ito. Hipon-hipon din to siya mga kagrab. Sa gabi din ito ginagamit. Wala po tong pinagkaiba sa ito. Ito kasi ginagamit ito sa araw, sa mga bahura. Mamaya ano ko sa inyo mamaya kung paano siya gamitin. Ito sa gabi. Sa gabi ito siya ginagamit. Ito. Pwede nyo ito ipagsabay. Ito yung sa ilalim, tapos ito yung sa ibabaw. Ganyan. Palagay natin yung distance niya siguro mga 1 meter distance. Yan. Pag hinatak to ng di ba may nylon siya, pag hinatak mo to siya, naglalaro-laro to, yung parang gumaganyan-ganyan siya, gumaganyan-ganyan. Naku, pag nakikita ng pusit yan, automatic susunggaban ng pusit yan. Ang akala kasi ng pusit pagkain. So makakagrab, makita nyo to pag ando na ako sa amin, kasi kukuhaan ko to ng video, tapos makita nyo yung actual kung paano siya makahuli ng pusit.
yun ako lahat mga kagrab yung collection ko no kay Shopee. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa dito ng Rapala. Itong Rapala mga kagrab, so ang technique nito para makahuli siya ng isda, ng malaking isda. Mayroon to siyang pabigat. Gusto mo yung dadapo ayun no? Gusto ko yung dadapo ng Mayroon to siyang pabigat no mga kagrab. Ang ginagamit na yung pabigat nito ay bato. Yung bato nilalagay namin sa plastic, yung plastic ng ng ice, yung ginagawang ice. Pinapasok namin yung bato doon, tapos sinasabitan namin dito yung ice. Kailangan yung pagkasabit na yung hindi siya matanggal. So kailangan marunong ka rin ng sa ice, parang ganito. Example ito yung ng ice, ipasok mo yung bato sa loob, tapos siyempre manipis lang po yun, kaya kailangan mong tutukin ng ganyan, tapos ito mo siya, igaganyan mo siya, yan, kakawili mo ng ganyan, tapos mo na siya sa ilalim ng dagat, ilubog mo na. Ang lalim naman ng dagat na binibingwatan namin ay nasa mga 50 di pa. Ang ilalim nun bahura, kasi andun kasi yung mga isda sa bahura, like talakito, barakuda yata yun, yung yung ngipin matatalim. So alam ko barakuda yun eh. Ngayon pag inilubog mo na yan sa ilalim ng dagat, kasi may bato to di ba, pabigat. Pag inulubog mo na sa ilalim ng dagat yan, pag andun sa ilalim ng dagat, hahatakin mo ngayon bigla yan, biglang hatak. Pag bigla mo hatak ng ganyan, kakalas yan. Pag kumalas na to siya, ngayon andun na to sa ilalim ng dagat, ito siyang Rapala na to. Pag hinatak ito pataas, gumagalaw-galaw to, gumaganyan-ganyan no. Nako, tuwang-tuwa ngayon yung isda niya, yung malaking isda. Pag nakikita to ng malaking isda sa ilalim, gumaganyan-ganyan, akala nila pagkain na nila. Susunggaban ngayon yan ng malaking isda. Pag sinunggaban ng malaking isda yan, automatic sasabit sila dito sa hook na to. Ayan no, sasabit sila. Ngayon hahatakin mo na ngayon pataas yung isda na yun. Kailangan pag umata ka, kailangan malakas na hatak para yung hook na to sasabit talaga doon, mag-lock talaga siya doon sa pinaka ng isda, pinaka labi, mag-lock siya. Pag na-lock na sila, so may mga kiss talaga na nakakawala, pero bibihira. Palagay natin na sa mga 15% na nakakawala yung isda, pero nasa 85% talaga na nahuhuli talaga namin. So ito namang hipon-hipon, parehas lang din sa sa Rapala, parehas lang. Kung ano yung ginagawa ko sa Rapala, ganun din sa hipon-hipon. Kailangan mo rin ng plastic na tapos ganun din ang gagawin mo, sasabitan mo rin dito ng yung plastic sa pinaka niya, dito being weight, tapos papailalim din siya doon sa ilalim ng bahura din sa corals. Pagdating sa ilalim, hihilain mo siya ng bigla para matanggal yung bato. Pag nasa ilalim na siya ngayon, pag nasa ilalim mo to siya, aangatan mo lang yung nylon dito, ay aangatan mo lang siya ng mga 1 lipa. Pag naangatan mo na 1 lipa, ngayon
pabayaan mo lang siya doon sa ilalim. Ang sistema nito doon sa ilalim, mga kagrab, yung gumaganyan siya, mga kagrab. Parang gumaganyan-ganyan siya. Nako, nako po, pag nakikita po ng pusit yan, ang akala ng pusit, pagkain nila. Kaya hindi magdadalawang isip si pusit na nadakmain tong hipon-hipon na to. Pag dinakma yan ng pusit, maramdaman mo yan, maramdaman namin yan na mabigat na to siya, mabigat na sa kamay namin. So, ibig sabihin, kinain na siya ng pusit. So, automatic, haatakin na rin pataas. So, masaksihan nyo man to sa pag naka-away ako sa amin. Kasi, bibidyohan ko kung paano manghuli ng pusit at saka yung malaking isda. Ito sa pangmalaking isda like tangigi, talakito, rakoda. Ito yung panghuli. Ito naman yung sa pusit. Ito sa pusit, panghuli. At saka ito. So, tatlo itong panghuli ng pusit. Ito yun. At yung panghuli naman ng malaking isda, ito. Ito kasi ang nahuli nito, nabanggit ko sa inyo kanina, kaya itong humuli ng 20 kilos na isda. Itong rapala na to. Pag nasa ilalim to ng dagat, gumaganong-ganon to, gumagalaw-galaw ang akala ng isda, buhay siya, pero hindi niya alam na isang artificial lang pala. Ito mga maliliit, hindi kaya humuli ng 20 kilos, nasa mga 5 kilos lang kaya hulihin ito. Ito. So, mayroon pa pala akong idagdag na sa inyo. Maliban doon sa nilalagyan ng pabigat sa ilalim ng dagat doon sa bahura, corals, mayroon din isang paraan na panghuli nito na parang hihilain mo siya sa bangka. Ito siya. Hihilain sa bangka. Pero simula dito, di ba asiro ito siya dito, asiro hanggang mga isang dangkal na asiro. Pagdating dito sa may asiro, ito ay nylon na siya, nylon. Siguro mga simula dito mag-ano ka ng mga 5 to 7 di pa ang distance. Maglalagay kasi doon ng bakal doon sa simula dito sa 5 to 7 di pa, maglalagay ng pabigat para lulubog to siya. Ang ilalagay naman na pabigat na sa mga kalahating kilo kasi ang nilalagay namin na pabigat para pag once na hinatak ito siya sa bangka, kasi ang bangka tumatakbo ngayon kung walang pabigat lilitaw to siya, kailangan may pabigat para lulubog siya. Palagay natin lulubog siya ng mga simula sa taas ng dagat, lulubog siya ng mga tatlong dipa o hanggang 5 dipa ang lubog niya. So pag nakita yan, ang madalas na kumakain yan pag ganong technique ang gawin nyo. Madalas kumakain tanigi ang kumakain simula sa bangka. Anuhan nyo ang distansya siguro mga 30 to 40 di pa para malayo siya sa bangka, hindi siya mabulabog yung isda. So yun lang mga kagrab.
Yan po lahat ng collection ko mga kagrab. So, kulang pa po yan siya. Mayroon pa akong hinihintay, hindi pa dumating. Ayan. Ayan na po siya. Ang mga kagrab, mayroon para akong in-order na asiro na ito, yarina siya. Ito yun yung nilalagay sa sa pala. Tangkalin natin. Ayan o. Isang tangkal yung haba niya. So, ito yung nilalagay dito. Ayan. Ito na yun siya mga kagrabo. Kaya po ito asiro yung dito. Para pag inabot ang isda, kasi yung isda makatalim yung ngipin, hindi siya kayang putulin. Ngayon, kung nylon lang yung ilalagay natin dito, pag nylon lang siya, pag inabot ang isda yan, inabot ang ngipin, makuputol siya. So kaya kailangan asiro. Asiro siya. Hindi siya nylon. Hanggang doon na lang mga kagrab ang aking video. Abangan nyo na lang ang aking sunod na upload about sa fishing pag nakauwi na ako doon sa amin. Ingat po kayo mga kagrab. Bye bye.